Pinag-iisipan ko muna kung tama ang aking gagawin. Ganun po ang pananaw, ganun ako mag-isip. Pag alam kong nasa tama ako, papasukin ko na po yan. Pero pag ako pumasok, legal. Katulad sa looban, 10th floor. Nalaman ko, mga batang palengke pala yung mga nandun. No? Merong sabi ko, bahala na Lord. Pero gabayan niyo po ako. So ginabayan no, lahat ng mga batang palengke, babaan na lang sila lahat. Tama ba, Robin? Yung aking tanod, si Robin. So ganun lang po kasimple yun. Meron po tayong kapulisan. Hindi naman po porke kami kagawad, kami matatapang na hindi po tinatablan ng anumang armas. Gagamitan lang po namin yan ng aming abilidad, ng aming natutunan dito sa barangay. Ganun po. At kabilang naman po yung babalikan ko itong aking hawak na to, yung salupon. Kinuha ko po yung papel, ano? Yung paanyaya sa lupon. Bagamat hindi ko na makita rito yung kopya na binigay sa akin ni Ordiales. Yung paanyaya po kanyan, yung pagkakasalansan po ng pahina o hinimay-himay na pahina papunta doon sa nirereklamo, ako rin po ang gumawa nun. Bakit kamo? Kasi bilang ako'y kalihim pa nun ni Kapitan Edong, nahihirapan po ako eh. Kasi sinasabi sa akin ni Kap, Bayaw, puntaan mo si ganito. Wala man akong dalang sulat, verbal lang ako nakikipagsalita. Tapos idudulog na kagad sa kaso. Walang pirmahan. Kaya sabi, for legality, ang dami ko natutunan sa barangay, naisip ko na gumawa ng summons o patawag. Yan po ay nanggaling sa akin na hanggang sa ngayon, nagpapasalamat ako kay kasamang lupon, Marvin Ordiales, na ina-adapt nila ang aking nagawang talata sa patawag po sa mga reklamo at inireklamo. Ngayon, bilang ako po ay naging kalihim ni Cap Balanova, yung ating dating kapitan. Bilang kalihim po ako, yung ating barangay clearance. Napakahirap po gumawa o mag-computer ng barangay clearance. Maya't maya may pupunta sa'yo. Sek, pakigawa nga ng for indigency. Sa isang form, gagawa kang indigency. Sek, pakigawa nga ako ng isang for labor purposes. Mag-a-apply daw. Gawa ka naman ulit isang form. Ang ginawa ko, naisip ko, pag-upo ko, nung nanalo kami ni Kaple nung tawad, yan ang una kong binago. Yung form po ng barangay clearance. Tama ba, Secretary Tokay? Yan ang aking binago. Dahil sa totoo lang, bago ko umexit dito bilang kagawad po, dito sa ating barangay, palagay ko po, ang aking kaalaman, ang aking natutunan ay kasama po ang aking ama na dating kagawad po dito sa lugar natin. Kaya ako nagpapasalamat kay Cap Lennon na lahat ng mga namuno sa ating lugar, inakit niya. Andun yung mga frame, mga picture ng lahat ng mga naging kapitan dito sa ating barangay. Nandun po sa 3rd floor po. Makikita po ninyo yun sa session hall. Kaya malaki ang respeto ko kay Cap na bagamat patay na ang ama namin, ni Daloy, no? Pero ang respeto ng namumuno ngayon, saludo po ako. Napakagaling, mahusay makisama, napakatalino, napakabait. Kaya ako'y naniniwala na kung sino man ang i-endorso ng ating buting Kapitan Lennon Tawat, wala sa kasarian, wala sa sinasabi natin na mahina, yan po ay nasa karunungan at gabay ng ating Panginoon. Ngayon, tanong, total, nandito na tayo, papunta na ako sa election period. Alam naman po natin dito sa bansang Pilipinas, po, ang ating naging presidente po ay babae.
Nung dalawang presidente natin ng babae. Sino po yon? Gloria Macapagal Arroyo at saka si Cory Aquino. Next, huwag na tayong lumayo. Dito sa lungsod ng Pasay, kararating na kanina, babae pa rin. Sino ang ating mayora? Amy Caritzo Rubiano. So, naniniwala ko sa ini-endorso natin ngayon na bagong kapitan ng ating barangay, palakpakan po natin, Kagawad Nilda Alomia. Yan po ang sinabi ng ating mayora na ang tinig ng mamamayan at tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Amen. Yan po. At mabuhay po tayong lahat. At ipagpapatuloy po ang aking pananalita ng aking kaibigan, walang iba si Kap. Dahil ng tawat maya-maya, tutuloy niya po yan. Ramdam ni Kap ang nararamdaman ko. Dahil kaibigan ko po yan. Dalawa kaming, alam nyo, ito lang ganito. Simple lang. Ang sabi sa akin ni Kap, Bayaw, kailangan kita, maski sa lupon man lang, para nandito pa rin ako para umagapay, sabi sa akin ni Kap. Alam niyo, sa totoo lang, matanda na rin ako eh. Ang pamilya ko po, napakalayo. Gusto ko naman makasama ang aking apo, ang aking asawa. At totoo lang, bago ko iwan itong lugar na to, masakit man sa akin, pero kailangan kong pumunta sa aking pamilya. So, una, nagpapasalamat po ako sa inyo. Bilang respeto, maraming salamat po sa respeto na ibinigay niyo sa akin. Saludo po ako sa inyo lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Kagawad Fernando Bombita, sa napakagandang ulat. Okay, pagpatuloy po natin. Ito na sunod po natin ang tagapangulo ng komite sa pagpapaunlad ng mga kababaihan, pamilya at kabuhayan. Wala po siya rito. Palakpakan na lang po natin, Kagawad Mercedita Ordiales. Okay, sunod po natin kagad ang susunod nating speaker dito. Siya ay tagapangulo ng komite sa kalinisan at pamamahala sa katahimikan ng kapaligiran. Palakpakan po natin, Kagawad Radito Banyares. Magandang gabi po sa inyo lahat. Medyo mahaba po, no? Parang malapit na, magtasara na. Pero magaling po ang mga binanggit niya. Totoo lang po yung mga binanggit niya, talaga very historical talaga. Nakaka-touch po lahat. Opo. Magandang gabi po sa ating buting Kapitan Lenong Tamat, ang ating mga barangay official, lupon, at mga barangay tanod, barangay health workers, SK. Magandang gabi po sa inyo. Ang ating admin, magandang gabi rin. At saka ang ating sweeper na nakakasama ko rin po sa aking committee. Ang mga kasama, medyo tumbuan ng March. Siguro nakita nyo naman na nagawa po natin. Siyempre, galaw po ako, kilos po ang ginagawa ko, Ang ating looban po, talaga naman po na pinalinis po natin ang drainage po niyan, pero minapansin lang po ko kasi medyo ginagawa nyo at ang basura ng ating drainage. Yun lang po, Pero okay lang po kasi pag hindi po barado, wala po akong trabaho. Kailangan malinis po namin yun, di ba po ba? Hanggang nalinis po yan, itong buwan ng March, nag-balquist naman po ako kasi nakisuyo ko sa ating information si Kagawad Bombita na parating po sa kanyo na lahat po nabubulok na at mga silang silya, kama, anumang bagay, pwede nyo pong ilabas. Ayun po tinatag na bulk waste. Nakatatlong truck po kami nyo yung araw na po ng Marso. At ayos naman po at naging malinis po ang ating looban. Pangalawa po, itong buwan po ng Mayo, ay kami po ay mayroon pong ginawa na tinatawag na water flushing. Nakita niyo po di ba?
Nilinis po muna namin po itong parting loob. Kasama ko po rito ang ating masisipag na mga fire sa mga bumbero po. No? Kasama po namin yan na napaglilinis po sa ating barangay. Ang inuna po namin ay itong looban. Kasi ang dinahilan ko po sa mga bumbero, iniiwasan po natin ang dengue. At ang isa pa ho, yung pagdudumi ng aso, pusa, para malinis po lahat po ng sulok ng ating barangay sa looban. Kaya gumamit po sila ng napakalakas na tubig, kakawad na bal. Lahat po sila mga barangay talo, kasama ko po yan. Nagawa po namin yan. Hanggang natapos po yung looban, yung namang harapan po natin, pinalinis po rin po natin hanggang Lakandula, hanggang Tramo. Kailangan po para pare-pare yung nalinis ng ating buong barangay. Di ba ubo ba? Tapos po yan, ay pumasok naman po buwan ng itong June. Nakala ko tapos na. Kasi nga, wala po kami assembly itong buwan ng March. Ganoon naman po at nagpadiklagin po ako. Lahat po ng mga kanal po rito, hanggang doon po sa Lakandula, pinabakin po natin yan para lahat po ng mga dumi po sa mga manula yan ay maging malinis. Para pagdating po ng takulan, hindi po tayo babahin, maluwag po, hindi po tayo lalamukin, dahil po napakalinis po. Opo ba yun? Ngayon, nalinis na po yan, napagaling po ang mga taga-engineer. At naging napakalinis po ang ating drainage. Ngayon po, siyempre, balkoys na naman po. Makikita niyo po rito, kung hindi po natin nagawa to, baka hindi kayo kakasya rito. Tambak po yun ng mga basako, ng mga mga bato, dyan po sa kanto na yan. Hanggang din po sa Lakandula, pati rin po yung ginawa ng Meralco. Nadudumihan po ako kasi nagtambak po sila sa looban. Pinalinis ko po yan kaya hindi po natin trabaho yan. Kaya po pumunta ako sa looban, malinis na po, wala pang makitang tambak na pinakukaya ng mga taga-Meralco. Hanggang sa Lakandula, hanggang sa kanto ng barangay, hanggang doon po yan. Kaya po, ayun po ang mga nagawa kong report sa inyo. Hindi po nagpapabaya, talagang pinag-iingatan ko po ang ating barangay na maging malinis, mabango. At isa pong pakiusap lang po sa inyo, huwag niyo pong gawing basurahan po ang ating drainage. Kasi mas marami po nakuhang basura kaysa labas. Pakilang po, kasi tayo po mapahihirapan. Diyan po namamahay ang mga lamok. Diyan po bumabara po ang ating drainage. Tayo rin po, kung maaari lang po sana, ingatan po, maging malinis, maayos, maganda ang ating barangay. Salamat po. Pero may pahabol, mga kasama. Meron po akong pahabol, mga kasama. Ito po, no? Kasi kababata ko po ito. Itong tao na to, laging nagiging kasama ko sa lahat ng committee ko rito. Paglilinis po ng barangay, nakantabay po siya. Pag naglilinis po ako, nasa tabi ko po namin siya. At ang pangatlo po ay siya po ay hindi po siya hindi po siya suplado hindi po siya mataray Madali po rin po siyang lapitan. Madali po siyang kausapin. Kaya lang pagdating po sa pera, siguro bakit hindi kayo magpapahiram ng pera. Alam niyo ba kung sino po 'yon? Walang iba po kundi po si Kagawad Nilda Alumia. Yun po, inaasahan po namin kayo, napakalino po yung huli nagsalita rito. Totoo po yun. Sabi po nila, sabi po ng ating kagawad, ang ating mayor ay babae. Naging presidente sa Pilipinas. Subok na po natin to, maasahan po to. Naramdaman ko po yan kung paano siya kumilo sa ating barangay. Lahat ata pinapila na. Talaga napakasipag po itong babae na to. Ilan po, kasi tama din rin po nila. Last time ko na rin po sa barangay na to. Sana po yung papalit sa akin, mas masipag pa sa akin. Maraming salamat po at magandang kayo po sa inyo lahat. Maraming salamat kay Kagawad Radito Banyares. Kumusta na po ang ating mga bisita ngayong gabi? Nakakain na po ba kayo? Nabusog po ba kayo? Hindi pa! Hindi pa. Para sa inyong kalaman, meron tayo diyang meron tayo diyang 4 na electric fan mula kay Konsehal Ian Vendivel, Konsehal Alan Panaligan, Konsehal Luigi Rubiano, plus yung nakita niyo mga inabot na cash. So,
Kaklaruhin mula natin ang recipient ng raffle mamaya ay yung nasa loob lamang nito. So yung nasa labas, libre naman silang manood kung paano kayo manalo. Okay? Susunod na po natin ang ang ating susunod na magsasalita ang committee chair on Ways and Means. Sila po yung gumagawa ng kaparaanan upang maghatid ng pondo para sa mga proyekto ng barangay. Aki ni Elyong. Alam niyo ba yung Aki ni Elyong? Palakpakan po natin. Kagawad Lalaine De Roca. Hello po. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, lalo na sa ating butihing Kapitan Lennon Tawat, sa mga mahuhusay at masisipag na mga kagawad na sina Kagawad Nilda Alomia, Kagawad Notnot Ciliona, Kagawad Fernando Bembita, Kagawad Buboy Banyares, Kagawad Terrival Tabuso, Admin Abelardo Parenas, SK Chairman Brix Doringo, and ang kanyang mga SK Kagawads, at sa lahat ng mga kawani ng sangguniang pambarangay, mga lupon tagapamayapa, at sa mga mahal kong tanod. Gayon din po sa lahat ng ating mahal na mga senior citizens. Muli, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako bilang isang kagawad na kumakatawan na namumuno ng Ways and Means, madami-dami na rin po ang mga pamamaraan na nagawa na natin upang makapaglikha ng kita, upang makatulong kahit papano. Yung mga ongoing projects po is yung Lakandula, Pinagpala, tsaka Dolores Looban Parking Space. Nagkakaroon po tayo ng espasyo na ginawang parking space na nakakatulong sa ating mga kaparangay at sa ating mga constituents, kumbaga, ika nga, win-win solution. Sa mga future projects naman po, para sa mga proyekto sa kinahaharap, meron po akong ipapanukala sa konseho ng ating barangay upang mapalawig pa natin ang kaayusan, gayon din sa paglikha ng pananalapi upang masuportahan natin ang mga proyekto ng ating butihing kapitan. Sa tulong ng ating Mayora Emmy Calixto Rubiano na pang-livelihood program, nandyan po ang mga trainings tulad po ng candle making, perfume making, at soap making. Ang mga ito ay ating pwedeng maging pagkakitaan, micro-business kung tawagin. Dito ay habang tayong mga mommies, ates, titas, mga lola na kaya pang magtrabaho sa loob ng bahay, wala na silang sasayanging oras, sila pa po ay kikita. Ito ang sagot upang makatulong tayo sa ating mga mahal sa buhay. Pagdating naman po sa handog na patrabaho ng ating pamahalang lungsod, sa pagkikipagtulungan ng tanggapan, inilalapit na po namin dito sa barangay para hindi na po sila lumayo para makapag-apply. Muli po, ako po si Kagawad Lalaine Torrente de Roca. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating Kagawad Lalaine de Roca. Paalala po muli, no? Palagay ko na napakaraming ipaparaffle mamaya at bukod pa yung kay Kapitan, ano? So, ulitin natin muli, yung nasa quadrant dito, yun lang lamang po. Paglilinaw lang po. Okay, tawagin na po natin ang susunod na Okay, pagpatuloy natin ang ulat ng mga kagawad. Ang susunod po natin ay ang Committee Chair on Youth Development and Peace and Order. Sila po yung committee sa paghubog, pag-unlad ng kabataan at kapayapaan at kaayusan ng barangay. Palakpakan po natin Kagawad Terrival Tabuso. Hello sa lahat. Magandang gabi sa lahat.
Unang-una sa ating napakahusay na kapitan, sa mga kapwa kong kagawad, sa SK Chairman, sa mga lupon natin, sa mga masisipag nating mga tanod, mga BHW natin, sa mga senior citizen po natin, sa bagong halal po na presidente at mga kasama niya, Alma Garcia, sa Taugama ng Hidalgo, Lacandula, sa mga Zumba Girls ni Kagawad Alomia, sa mga lakad takbo sa umaga kasama ni Kap, at syempre, lahat-lahat kayo ng mga taga-Barangay 66. Simulan ko na po. Bilang Youth and Development Chair po, nandito po ako lagi upang kausapin, kamustahin ang mga kabataan natin dyan, kung ano yung mga lagay nila, hilig nila, ano yung sitwasyon. Nandyan na may hinihintuan ako, kinakausap ko sila, kung ano ba yung mga nagiging problema nila. About sa kabataan, sadyang gusto ko lang iparating sa inyo or baka hindi na rin lingid sa iyong kaalaman. Napansin ko na parang iba na po ang sibol ng mga kabataan ngayon. Talagang medyo medyo mahirap intindihin. Kaya bilang tayo po yung mga nakakatanda, wag po tayong magsawang umunawa at magsabi palagi sa kanila ng tama. Kasi yung mga sibol ng kabataan ngayon, kung napapansin ninyo, nandiyan yung medyo talagang mga palasagot sila pasaway sila. Siguro may kinalaman na rin dito kasi yung mga napapasang batas, kaya medyo masela na pagdating sa mga kabataan ngayon. Siguro sa atin, lagay na lang natin yung pag-unawa at isuportahan natin sila sa mga bagay naman na tama. Ayun. Pagdating naman pa sa mga kabataan, andyan meron kaming plinano nila Kap, kausap ang mga kagawad natin dito sa barangay. Meron kaming plinano at sinisimulan ng ayusin. Nagplano kami ng basketball league. Andyan na nakuha ko na yung bawat team, napatahi na rin yung mga uniforme. Bali pag-uusapan na lang namin kung kailan ito sisimulan. Hindi na rin lingid sa inyong kaalaman, ako rin pala ay namumuno ng sinakulo sa mga kabataan. Sadyang yung mga sinakulista minsan, karamihan dyan, syempre mga pasaway. Hiningi ko rin po ng tawad sa inyo at pag-unawa. Yan naman po sadyang ginagabayan din naman talaga ng Diyos. Sadyang amaano lang din sila. Nagiging makulit lang kasi kung saan naman sila napapadpad din. Kaya nga, hiling ko sa lahat ng mga magulang, humingi po ako ng tulong sa inyo. Naway sa inyo pa lang po, simulan nyo na po yung paggabay po sa mga anak ninyo. Kasi kadalasan po talaga, madalas po ang reklamo sa mga kabataan. Ito naman ang sinasabi ko na ito, para lang po sa mga kabataan natin na nagiging pasaway dito sa lugar natin. Ito po upang ma-rescue po natin. Kayo pong mga magulang, sana sa inyo pa lang po simulan ninyo. Kasi nandito naman po kami, kaakibat po ninyo kami, para po sa ikabubuti rin nila. So, magpunta naman po tayo sa peace and order. Ayan po ang aking pinamumunuan din. About sa peace and order, andyan, kumukonsulta rin ako sa mga kapulisan, kausap ko sila, dumadalaw ako doon, nakikipagkwentuhan ako, natanong ko about naman ng lugar namin, kung ano yung kailangan. Nasabi naman ng mga kapulisan, tulad nung nakaraang assembly natin, di ba, nung October, nabanggit naman ng mga pulis na wala namang problema pagdating sa barangay natin. Sa totoo lang, wala nga silang nahihinging, wala silang na anong reklamo or masyadong pangit na pangalan ng Veronica. Agad naman naming inaksyonan to. Kasama unang-una si Kapitan Lennon, si Kagawad Uway, si Kagawad Nilda, si Sek Tukay, at syempre sa Lacandula, ang nakantabay naman si Kagawad Torrente. Ayun, naayos naman namin, natulungan namin ang mga kapulisan para mas maging maayos at wala nang madami sa bawat gulo sa ating barangay. Sa nangyaring sunog naman doon, rumesponde naman agad ang ating mga kagawad. Sumamar na ako doon, kaya nalaman din namin ang mga pangyayari. At salamat sa Diyos, wala namang nadamay at wala namang na anong looban or napagkamalan pa ang looban ng sunog Kaya nung paglabas ko kaya isinigaw ko sa kanila, wala sa looban ng sunog, ang sunog nasa Veronica.
Ayun pa po, pagdating naman po sa duty tuwing gabi, sa mga tanod, sa lahat ng mga tanod na mga duty, nakikita ko, ginagampanan naman nila yung tungkulin nila. Andyan na nakagabay ako sa kanila, mapaanong araw man, hindi man nila alam, ako nandyan lang sa paligid, nagmamasid-masid lang din ako. Pinapasok ko rin yung mga iskinita, titignan ko rin, check ko rin kung okay ba yung bawat iskinita, kung may mga ano ba. Para at least alam ko kung ano yung mga nangyayari. Ayun, tapos, siguro masabi ko lang din sa inyo, may classmate din kasi ako dyan sa presinto natin, sa presinto 2, kaya nakikipag-ugnayan. Bilang ako yung peace and order ninyo, syempre, inaano ko yung kaayusan natin, kapayapaan. Kaya madalas kaakibat din ako ng bawat committee ng mga kagawad natin. Hindi ako, hindi ko rin pinapalagpas, pero sadyang minsan, nangyayari ding nawala ako sa kadahilanan din naman talaga. Tulad ngayon, kakagaling ko lang din sa nangyaring sakit sa akin, kaya pinilit kong makarating ngayon dito. Nung nakaraan nga sa idadahit, sobra ko yung kinalulungkot na hindi ako naka-attend. Kung tutusin, yun aking committee. Pero, eto, malakas pa rin naman ako, tuloy-tuloy naman ang trabaho. Sasabak na uli, sabak lang ng sabak, para wag ko kayong mapabayaan sa abot ng aking makakaya, mabigay ko kung ano yung trabaho at sinumpaan ko para sa inyo, para sa barangay na to. Hiling ko lang din sa inyo, kung ano yung mga plano ng barangay na para na ikabubuti naman natin sa barangay. Inaanyayahan ko kayo na samahan nyo kami. Kasi sa barangay na pinamumunuan ni Kaplenon Tawat at kasama yung mga kagawad ko, lahat ng proyekto namin, lahat ng ginagawa namin, puro sa ikabubuti ng barangay. Kaya sa barangay, sumama kayo. Sa barangay natin, tandaan nyo, lahat tayo, walang talo. Sumama lang kayo. Yun lang po, maraming salamat. Lagi nyo tatandaan, nandito pa rin ako, pakikinggan kayo, iintindihin kayo. At syempre, aasikasuhin kayo. Maraming salamat. Nagpa-raffle na kayo ng pagkain, di ba? Nakatanggap kayo lahat? Okay. Magpapa-raffle po tayo. Galing po kay Vice Mayor Mark Calixto. Hello. Magpapa-raffle muna tayo, no? 4 from Vice Mark Calixto po. Yung binigay ka kanina. 4 po na tigpa 500. Ayan. Kailangan ang mananalo yung taga rito, ha? Hindi yung nasa labas ng ring natin. Ayan. Pwede pa bang... Except siyempre yung katulad doon, yung senior na hindi makalakad. Okay yan. Granted na yan. Diyan yan. Ay, hindi. Ang sinasabi ko dito, kanina nagtanong ako, di ba kayo sumagot? Kung payag ba kayo? Di ba? Ang ganda ng usapan natin kaganina. Sige. Okay na. Yan na yan. Hindi. Isa lang. Okay na. Bunot. Sa mga kagawad, pabunot mo. Okay, bunutin na po natin, ha? Bunutin na po natin. Sa dulo, isa. 4 na tagpa 500. Yan. Okay? Binunot ni Kagawad Banyares. Binunot ni Kagawad Banyares, number 1, 4? Sige po, ano pa po? 3. 1, 4, 3. I love you too. Okay, 1, 2, 6. Avelino Vito. Andito ba siya? Wave daw, wave. Wave! Wave daw, wave! Presi! Ito. Nasa loob. Sakto, pasok agad Pasok. Next. May kondo ka na. Next. 500. Number 19. Kagawad Lalay. Antonio. Scooby-Doo. Meron ba? Ayun. Next. Mula kay Kagawad Bumunot. Not. Selyona. Okay. Selyona. Ang bumunot. Number 1, 4, 3 ulit! I love you too. 170. Sino?
Ay, sorry. Smith. Ay, hindi. Buenas ngayon, nakaraan, hindi eh. Veronica Aguilar. Ba't parang advance yung alam? Ayan po yung bawsi natin. Bawsi po. Bawsi po natin. Walang... Okay. So, unang arangkada pala yun, no? So, marami pa tayong paraffol. So, konting katahimikan lang po. Bibigyan natin at welcome natin ang ulat ng punong barangay. Palakpakan po natin. Barangay Chairman Lennon Tawat. Hindi na. Thank you. Salamat sa atin. Ang ganda ng sound mo, boy. Hello. Wow. Thank you. Salamat sa ating tagapagsalita. Mangin eh. Usok ko pa ng konti. Okay. Sa pasimula, gusto ko munang batiin ang masisipag na lagi kong pinagmamalaki yung senior citizen. Yung present po nyo, talaga namang hindi matatawaran. Ikukumpara natin sa mga bata-bata. Masigla, palakpakan natin ng senior citizen. Mabuhay po tayo at lumawig pang ating kabuhayan. Thank you. Siyempre, sa bagong halal, Senior President, si Alma. Tayo. Ayan. Yes! Nandyan din po yung mga officer. Nandito ba? Ayan si Loy. Si Mila. Si Ate Mir. Kompleto na yan, no? Sino pa isa? Si Willie, no? Sa PRO. Si Loy. Public Relation. Pwede tumayo kayong apat. Ayan, para makita, no? Ayan. Ayan po yung mga official natin sa Senior President. Magmula Senior President, Secretary, Treasurer, ayan. Okay. Sila po yung apat. Wala yung PRO. Thank you, no? Salamat naman sa mga senior. Lagi kong binibida yan, mga senior. Unahin ko na rin po yung barangay official na masisipag, gawing kanan, Terribal Tabuso. Ayan, binunot niya tatay niya. Bala na sila. Silang dalawa. Abono siya, 500. Kagawad Not si Leona. Ayan, palakpakan po natin. Kagawad Laling De Roca. Ano yan? Nandyan din si Kagawad Banyares. Ayan. Kagawad Nilda. Kagawad Bombita. Ayun. Yung akin na admin. Nasaan yung admin ko? Masipag po yun. Everyday po nandito. No? Si Abelardo Pareñas. Palakpakan natin. Masipag talaga. Siyempre, subok din sa sipag. Alam nyo sa parte ng pamamalakad sa aking barangay, napakaraming trabaho ang secretary at treasurer. Si Christy, ang Ingat Yaman. Ayan. Yung treasurer, secretary natin nandun, Bob Tukay. Ayan, abalang-abala sila. Siyempre, doon sa ating lupon, may mention ko na dahil mga ilang buwan na lang kami lalarga na sa election, no? Introduce ko, Manuel Tawat, tayo. Ayo, tayo ka. Ayan, para makita ka. Andyan si Paring Andro Manete. Ayan, magagaling po yan. Edgar Rolalbal.
Joe Tukay, nandyan din. Paring Billy, Bito. Andyan si paring Oking. Paring Bong Bayani. Oking Rojas, Bong Bayani. Wala si paring Johnny. Alam ko may sakit po, no? Pagpamanin, hindi nakasama. At saka isang kagawad ko, wala rito. Hindi ko alam kung anong... Ayan po, pasalamatan natin. Thank you doon sa mga kaso natin, ha. Ganito gagawin natin. Hinanapan ko po siya ng report. Pero siya na pagsasalitain ko. Yung ating BHW, salamat sa inyo. Kahit hating gabi, pag may problema, pinagigising ko kayo para rin kayong tanod. No? Yung head nila, si Elsie, naka-confine sa hospital, yung kapatid ko po. Masisipag po yung BHW natin na hindi naman talagang matatawaran din sa kasipagan mga yan. Dito, nag-a-assist yan sa health center natin. Palakpakan po natin. At siyempre, nandyan din yung Sangguniang Kabataan Barangay. Salamat, dumating. Nasaan? Si Bricks. Ayan, yung SK. Nasaan yung kasama mo? Nandyan daw sa likod. Siyempre, yung hindi matatawaran. Laging nabubuli. Inuutusan sa gabi. Yung mga tanod natin, kawawa naman, palakpakan natin. Wala pong sweldo yan. Inuutusan namin gabi-gabi yan. Okay, thank you. Salamat. Meron pa akong hindi na banggit. Siyempre yung street sweeper natin, nasaan? Yan, yung kumukolekta ng basura natin. No, mga kasama, malaking parte rin niya sa barangay natin. Huwag natin na kadirian niya. Kasi kung di sila gagalaw, babaho po barangay natin. Alam niyo yon, walang kukolekta ng barangay. Epektado lahat tayo dyan. Kaya ipagpaumanin din nyo kung sumisigaw yan para makolekta yung basura sa ating barangay. Palakpakan din natin. Nandyan din yung ating Bausi. Asa na? Ber, tayo ka. Bakit nandyan ka? Thank you sa iyo. Alam ko hindi ka rin nagpapabaya. Pinadadala kita kung ano man mga seminar. Basta Bausi. Siyempre, nandyan din yung bookkeeper natin. Kompleto po tayo sa personnel. Marami po tayo na tao. Bookkeeper, si Michelle Pambid, nandyan din. Katulong ng ating treasurer. Yung aming utility man, tagalinis ang opisina namin, si Carling, wala rito. Carling Shera. Ayun, nandyan. Salamat. Kami mag-uulat sa ating assembly. Ang sinasabi, ano nagawa mo sa loob na 6 na buwan ng ating barangay mo, ang ating barangay. Mga kasama, ang mga kagawad natin, may kanya-kanya po silang komite. No? Kung ano yung mga pangangailangan, kagyat po natin at agaran kung inuutos sa kanila yan. Ganito po, tulad yung mga sinasabi kung ano nagawa, kailangan malaman nyo, napakarami po nagawa ng ating barangay. No? Katulad ng bloodletting natin, yung bloodletting natin na dating committee chair ng ating kagawad na si Kagawad Bumbita, na sa ngayon naipasa na niya kay Kagawad Not Siliona. Siya po yung chairman ng BDRRM, no? Kaya kung mapapansin niyo yan, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Communication. Siya po yan, no? Meron tayong mga paghahanda na ginaganap sa loob ng 1 taon, 2 beses. Nandiyan po yung tinatawag natin earthquake drill, fire drill. Ayan po. Kasi dapat tayo po ay laging handa, no? Hindi lang ang barangay natin. Ito po, nationwide to, buong Pilipinas to. Sabay-sabay din po, binibigay sa amin yung takdang araw at oras.
So yun, malayo pa pag dumarating yung mga ganyan, kailangan na namin paghandaan yan, pag-usapan at ibinibigay ko na yung mensahe sa ating kagawad para ma-aksyonan na yan ganyan mga pag-aaral, paghahanda sa ating barangay. So, yan po yung mga nangyari sa loob ng 6 na buwan. No? Marami tayong paghahanda. Nandyan din po yung clearing operation, hindi lang clearing, particular yung clean-up drive headed by Kagawad Banyares. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, meron kaming ginagawang paglilinis tuwing Sabado. No? Sama-sama po yung atin mga barangay official, barangay tanod, mga SK, pinagsasama-sama namin yan. Kasi kailangan din po, kung mapansin nyo sa simula, may DILG. No? Nire-rate niya, may rating kami mga barangay na sinusumiti sa city, sa atin, no? Tapos binabalidate yan, no? Kung sino yung gumaganap ng mga tungkulin sa barangay sa kanya-kanyang lugar, no? Nandyan din po si Kagawad Lane, no? Nagkaroon din po tayo ng mga job fair, livelihood. Kung napansin nyo, nung kailan lang, may mga job fair tayo, malawakan po. Alam ko, nag-invite tayo ng 10 company, 12 company. Mantakin mo yun. Nagagawa ng barangay natin yan. Yung job fair na ganyan, tapos 12. Para makapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kabarangay na gusto at nais magtrabaho. So yun, may mga parating pa tayong livelihood. Ito naman po, yung ginagawa namin, hindi naman to nasosolo ng isang tao. No? Inaaral din ng mga tao. So ganyan po yung mga preparasyon natin. Nagkaroon po tayo ng malawakang job fair, hindi lang isang beses. I think 3 beses. 3 beses. Nagkaroon tayo ng job fair. Dito rin po ginaganap sa basketball court. Nandyan din po yung bloodletting pala, no? Nakalimutan ko yung bloodletting na to headed by Kagawad din Not, no? Na dating kay Kagawad Bombita. Nandyan din po yung pagpapapalit ng mga poste, mga lumang poste katulad yan. Kasi last year pa namin na sinalang sa council yan na magkaroon ng paglilinis sa ating barangay. Yung mga misto lang parang spaghetti na yan, kung mapapansin nyo. Sa mga darating na araw, maaabala tayo, kaya kung napansin nyo, humihingi na kami ng pasensya dahil talaga pong lilinisin yan. Magpapalit ng poste na siguro, kung di ako nagkakamali, mga 8 sa barangay lang natin ang itatayo. Sa kabuuan po ng Pasay, 192 ang itatalagang posting bago ng Meralco. Hindi lang po tayo yung nagplano ng paglilinis ng mga cable kasi titingnan nyo napakapangit. Meron na pong naunang barangay na nagpalinis niyan. So, ang naging epekto, nagkaroon ng konting interruption, mga ilan araw kasi siyempre yung work from home, di ba? Naapektuhan talaga. But yung naging resulta, maganda naman talaga yung lugar ng barangay na yon. Kalapit barangay lang natin, dyan lang sa una lang Aurora at meron pa rito sa parting Malibay. Ilang barangay na po ang nakapagsimula. No? Headed by Kagawad Notot. At dito naman sa pangunguna naman ng ating religion din, no? Yung maglagay ng mga pagpapaikot ng patima. Kasama din po yan kasi maganda rin po may patima tayo, no? Guided tayo ng langit. So gusto ko yan pagdating dyan. Nandyan din po yung ibang
Ito po, sa kaganapan na ginagawa namin, kung meron kaming gagawin na halimbawa isang proyekto o magkaroon ng mga water interruption, kuryente, etc. Bago pa dumating yan, yung mga interruption na yan, nalalaman nyo na kaagad. Kasi nga, ayan, meron tayong public address naman, pina-announce natin yan kay Kagawad Bombita. So, malaking party rin po yan, no? Nagiging aware tayo, di ba? Yung mga katulad ng halimbawa, nag-trigger, parang lalo yung mga bata na sinasabi natin na Kagawad, Bombita, talaga naman po nakikipagpatintero. Alam nyo, mga magulang, hindi ba napakaganda kung matulog kayo, kasama nyo na yung mga anak nyo? Dapat hinahanap yan. O mga lola, ganun din. Hanapin na yung apo. O baka kung saan pa, magkaroon ng bisyo, etc. Maligaw yung bata. No? Ganun po yun. Kaya kami, nagkakaroon din kami ng nagkakaroon din kami ng mga meeting-meeting, particular sa tanod. Kaya ang relasyon ng tanod, ayaw ko lang gagamitin sa pagta-tricycle. Pinapayagan ko lang po yung short. Pero yung pantas, hindi po. So, ganun pa man, sabi ko nga, kahit pag minsan nagsasalita ako dito, sila po ay parte natin lahat. Sila po talaga yung nangangalaga. Sila po yung frontliner na tunay. Kasi sila po yung madalas mautusan ng mga barangay kagawad, lalo sa akin. Ang hirap po magpasunod ng tao kung wala kang leadership. Kaya salamat naman sa mga tanod. Sobra-sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Sabi ko sa inyo, irespeto nyo mga superior nyo. No? Kasi kung kayo man nangangarap sa buhay nyo, darating sa inyo yan, mga ilan sa inyo, mamumuno din, ganun din. No? Salamat sa inyo. Palakpakan po natin yung mga tanod. No? Kasi minsan nagsusumbong din sa akin yan eh. Tapos si ganito eh. Ganyan-ganyan eh. Sumasagot pa eh. Speaking of sagot-sagot, dyan, minsan galit din ako dyan. Baka naman arrogante kayo sumagot. Kung sisita kayo sa isang tao, dapat maayos, magalang. Marespeto yung deliver ng pagsasalita doon sa tao. Hindi yung arrogante tayo. Talaga magagalit, di ba? Ganyan po ako. Lahat naman yan, nilalagay natin sa magandang level, no? Para sila irespeto. Ayan. Igalang nyo yung uniforme nyo, sumasalamin yan sa pagkatao nyo. Ganun lang po yan kasimple. Ngayon, dumating tayo sa mga drugs, no, na sinasabi. Salamat naman, halos sa buong 6 na buwan na nakalipas, may mga ilang kapulisan na patuloy pa rin nagda-drive Operation Sita. Ang problema na lang natin talaga rito, meron ba pinagpala dito? Ayan, di ba? Doon na lang sa lugar natin. Kasi sa looban, wala na po tayong matatawag na tulak. Alam niyo tulak? Yung, ano tawag sa ano? Pusher. Pusher, yung tulak, ganon. Wala na po tayo niyan. Zero na po tayo dyan sa ganyan. Ang pinagpala, hindi ko naman ina-accuse na may tulak. Ang problema ko lang doon, iba-ibang muka. Pero may plano na po ako dyan, mamaya po ilalahad ko. Kaya, alam nyo yung DILG, ilan sa Zona 8 na, ongoing na po, matatapos na, pero kumuha na rin ako ng kopya. So, lumalabas na 3, pero mauuna tong basketball court natin. Pinakikita ko na kay Mayora. Papakita ko rin sa inyo. Napakaganda po ng disenyo. Ito po yan. Ayan. Magkakaroon na po ng bubong. Inaantay na lang na pumunta tayo sa bidding. Hindi ko lang masabi kay Mayora kaganina na okay na po yung budget niyan. Naantay na lang po na pumasok para mabid na. Maumpisa na po makonstruct yung
basketball court natin. Napakaganda po nito. Magkakaroon tayo na elevated na stage dyan. Facing na po sa likod nyo to. Ito po yung tinututukan ko ngayon. At saka yung tawag dito, yung health center natin. Health center tawag doon sa looban, yung chapel. Dati po, nagawa na po sana yan. Kaya lang, parang inayawan ng kontraktor, nakita niya, parang hirap tumarbaho, masikip. Una, maliit yung pondo. So, nagkaayawan lang doon. Binuhay ko yan, last March lang, pinaguhit ko na po yung plano ng chapel natin. 3 papalapag po yan at lalagyan na rin po natin ng tubig. Yung kuryente niya, manggagaling dito. So, yun po yung mga plano. Marami pa po tayong gagawin. Magsama tayong muli. Ngayon, kanina nabanggit ko yung chairman ng Lupon kasi natutuwa ko. Sabi ko sa kanila, magbigay kayo ng report sa akin para mailahad natin sa tao. Siya na po siguro yung pagsasalitaan ko kasi meron tayong na-settle dito ng 12 at yung kasong 21 na-solve at saka 3 CFA yung retracted, ibig sabihin inurong 10. So, tatawagin ko yung ating Lupon para makapagbigay ng report sa inyo. Kasi po, ang laki po ng parte ng Lupon. Personal authority din po yan, katulad ko po rin yan. No? Malaking bagay po yan. Sila pong lahat tumatrabaho. Yung mga previous year natin, wala tayong maabot sa korte. Ngayon, ang dami po. Gusto namin pagtibayin, sana naman yung iba. Kung yung mga irereklamo nyo sa barangay, marites lang. Huwag nyo nang ireklamo kasi parang nonsense eh. Huwag na. Siguro kumuha na lang kayo ng isang kagawad natin. Pag-usapan nyo kung paano maayos yung problema. Kasi kahit yung mga marites lang, maabot sa akin eh. Tapos, pag nagharap, na-areglo na. Nagsasayang lang po tayo ng oras. Anyway, hindi naman namin tinatakbuhan yun. No? Yung mga usapin na, yan, dismiss. Wala naman akong magawa. Ang daming marites dito sa atin. Di ba po? Gusto ko nang tawagin. Yung chairman lupo natin, si Bok Orgales, na masag, palakpakan natin. Personal ko po siyang pasasalamatan dahil naleles po yung aking trabaho sa barangay sa kanila, nasisettle na nila. No? Muli, sinasabi ko, minsan meron kasing mga tao dyan na hindi raw ako nakikita at wala tayong ginagawa. Hindi po totoo yan. Ako po barangay captain, lumawak po yung trabaho natin sa barangayan. Isa po akong Liga Board, number 1 Liga Board tayo. Ang trabaho ko po sa Liga, lahat pong mga barangay official sa Pasay, magmula sa Lupong, Kagawad, mga SK, pag nareklamo yan, dumadaan sa Liga yan. Ako po, ang umahawak niya na ganun po yun. Yung validation po, dumadaan po sa akin yan, sa buong Pasay. Ako po yung pinaka-chairman dyan. Kaya marami pa akong trabaho talaga. At bago naman ako umalis, lahat ng pipirmahan ko, pinipirmahan ko na bago ako pumunta sa City Hall. Kaya sinasabi nila, laging wala. Minsan po naglalagari ako. Minsan, doble meeting ko. Minsan may meeting din po ako sa labas. Minsan, ako rin po yung pinadadala ng Liga President natin kung may mga meeting din sa labas. Ako din po yun. Minsan, nakasama ko na nga si Utoy, pinag-drive ako. So, hindi lang isang beses nangyari, no? Siguro, mula nung naupo ako ng Liga Board, mga 5 beses na rin.
pupunta ako, tatakbo ako ng Santa Rosa, ating na meeting. After lunch, Lord, binigyan ako ng lakas ng pangangatawan, kaisipan, sipag. Ako naman ay nandito lang. No? Handa akong tumalima sa abot ng aking makakaya. Kaya nga, hanggang sa kahuli-hulihan ng aking termino, kahit 1 oras pa nalalabi, ako po magtatrabaho pa rin bilang kapitan. Kahit 1 oras na lang nalalabi. So, thank you. Pasasalamatan ko na rin kayo dahil lilipas na rin namin mga termino. Ibig ko kayong pasalamatan ng sobra-sobra dahil siyempre nakaka-miss na rin. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako. Ako rin ay tatakbong kagawad. No? Para naman maalalayan ko kung sino man ang mga uupo. Dahil yung programa ko po, hindi pa po tapos yan. Hindi pa po tapos yan. Kaya pagpapatuloy natin, gabayan yung mga uupo na bago. Di ba po? Mas maganda yung ganon. Oo. Oo. Thank you. Salamat sa mga minamahal kong senior. Alam nyo, nakakalungkot. No? Pag nilay-nilayan siguro natin, kahit man lang 1 minuto, ang ating kasamang senior natin na si Enteng Vizcara ba yun? Ano pangalan nun? Si Isidro Vizcara. Isidro. Namatay na po nung 3 days ago. Namatay na po. Siguro pag muli-muli natin, manahimik tayo sandali. Okay po, talagang ganyan ang buhay, di ba? Sabi nila, una-una lang din. Pasalamat tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Kung ano yung mga nakaraan natin, hanggat nandyan tayo, tuloy pa rin yung ginagawin natin tuwing December. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay si Cap Lenon Tawad! Thank you, Kagawad. Parapol na tayo. Marami tayong parapol. Okay, parapol. Teka, sandali. Pagsasalitain ko yung lupo natin. Ako, nakalimutan ko na. Tinawag ko ba? Sorry. Ikaw na magbigay ng report kasi hinanapan ko po talaga ng report. Ito po yung report niya. Tatabihan ko na. Hey, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lee Marvin Ordiales. Kumakatawan po sa grupo ng mga lupon, tagapamayapa po. Sa nakalipas na 6 na buwan po, meron po tayong 47 na kasong pumasok sa ating barangay. 12 dito ay nagkaroon po sila ng kasunduan at meron naman po tayong 21 naayos. At 3 dito ay nagkaroon po ng CFA. Yun po ay tinatawag na pagtugon sa korte po. At meron naman pong 10 retracted, meaning umurong po sila. Taos pusong umurong sa kanilang mga reklamo para dun sa mga inireklamo nila. At isa po yung nalipat sa Bausi. Dahil po ang Katarungan Pambarangay at ang Bausi po ay magkaiba. Ang mga amicable settlement po ay ating minomonitor para sa mga respondent na patuloy na tinutupad ang kanilang mga kasunduan. At doon po, para sa mga member ng Lupon, kami po ay patuloy na nagkakaroon ng mga seminars. Katulad po nung nakaraang buwan, nagkaroon po kami ng seminar sa PAW at doon po sa DILG. So, patuloy po kami nagkakaroon ng pag-aaral at updated para sa mga batas na dapat nating gagamitin dito sa Katarungan Pambarangay po. So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Bok. Salamat. Yung sasabihin ko pala kaganina, nakalimutan ko, na-interrupt ako eh. Ano ba to? Nakakaedad na. Ano nga Nakakaedad mo? na. Matanda ka na talaga. Matanda na talaga. Ganito. Marami tayong parapol. Ako rin po,
magbibigay ako ng tigda 200 lang, early bird lang. Di ba? Ilan ba dapat kong kunin? A lot. 20. Ayan, 20. Sige. O, dagdagan ko na. Gawin ko ng 30. Ayan. Early bird yan, ha? At magpaparapol din ako ng tigli-500. Ibibigay ko 3, ha? Okay. Sarili ko po yun, ha? Hindi ko po hiningi sa politiko yun. So, asa yung tagapagsalita natin? Okay, okay. Rapol. Anong rapol na? O, parapol na kayo. Ang irarapol po natin na Pera. Luponjo. Ano po ang ating irarapol? Okay, Tinatawagan natin, dalawa na lang pong tao ang magsasalita. Pakinggan natin. Huwag tayo magpahalata na sa rapol lang tayo, no? Okay? Tinatawagan ko po ang ating Okay, tinatawagan ko po ang ating Sangguniang Kabataan Chairman, si Mr. J.M. Doringo. Palakpakan po natin. Wala na. Wala na! Masayang masaya. Ituloy natin ang raffle. Parapol ulit tayo. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating butihing Kapitan Lennon Tawat, Salamat. mga kagawad, mga lupon, mga tanod. Alam nyo, excuse, Tres. Kanina nagsasalita ko. May pinakita sa akin sila pero late na eh. Nagsasalita ako kanina, panalingon ko. Hindi ko na talaga nakita yung SK. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ako po si Cristina Marcelino Tukay, ang inyong barangay treasurer at isang karangalan ng makapagbigay ulat at mensahe sa inyo ngayong araw. Na sa lahat, nais ko pong pasalamatan ng bawat isa sa inyong suporta at kooperasyon sa mga programa at proyekto ng ating barangay. Sa bahagi po ng pananalapi, nais ko po iulat ang pondo ng barangay. Ang ating pong barangay ay may total amount of 7,842,651.19 million. Bali, ito po ay nanggagaling sa yung national tax allotment. Ang amount po nun ay 5,171,679. At yung other part po nung 7 million ay galing po sa RPT or Real Property Tax na 2,670,972.19. Bali, ang budget po ng barangay ay depende po sa dami ng mga establishmento dito sa ating lugar. Kaya the more na marami pong mga businesses na malalaki, malaki rin po ang budget ng barangay. Ang lahat po ng record ng paggasta ay nakaulat po sa Full Disclosure Bulletin Board na nakalagay po dito sa pag-akyat mo ng hagdan papunta po sa opisina. Kung meron po kayong gustong malaman, doon nyo po siya malalaman. Ang budget po ng barangay ay napupunta po sa mga salaries and wages, mga personnel benefits, maintenance and other operating expenses, at saka yung 10% po ay napupunta po sa budget ng SK. Meron din po napupunta sa BCPC, sa senior citizen, sa BADAC, yung po yung yung BADAC fund po, God fund, saka yung 30% calamity fund, saka yung 20% development fund, yun po yung mga paglilinis po natin dyan sa drainage po natin, saka yung paggawa po ng mga CCTV, at saka na rin po yung mga public address po sa ating barangay. Sa kabuuan po ng second quarter, ang atin pa lang pong nailalabas ay 39% po overall po dun sa 7 million. Muli, maraming salamat po sa inyong tiwala. Naway magpatuloy ang ating pagkakaisa para sa ikabubuti ng ating barangay.
Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Okay. Meron lang tayong konting isisingit lang po na pananalita. Ito po ay matagal na po nating sakit o problema ng ating barangay na kung saan yung mismong nireklamo ay hindi umaaten sa mga hearing. So, yan po ay siyang guni sa akin ng committee ng Lupon, si Orjales, si Bok. Ngayon po, pagsasalitain po natin ang ating kapitan regarding po riyan. Palakpakan po natin si Kapitan Lennon Tawat. Thank you, Kagawad. Alam nyo, may-set na ako eh. May pumasok sa akin na text galing kay Chairman Lupon natin tungkol doon sa pinapanukala, ano daw pwedeng gawin dito sa mga nagrereklamo at inirereklamo na hindi naman umaapir sa hearing. Madalas po yan, marami po. No, ngayon, na masasabi ko lang, sa mga complainant, siguro, kung porsigido kayo sa kaso, atinan nyo, no, kasi hindi naman tayo nagbibiro-biro sa barangay. Tapos, hindi naman kayo sisipot. Kung di naman namin kayo aksyonan, dahil wala kayong plano sumipot, ichichismis yung barangay, walang nagagawa. Kaya minsan, hindi namin alam o yung Lupong kung saan sila lalagay. Maging ako man. No? Kaya, ayan, natakil namin sa konseho ng barangay yan. Sa ngayon, sa first reading, pinagtatalunan na po yan ng mga kagawad natin. Ano ba pwedeng ipain dyan sa mga ganyan nagre-reklamo tapos hindi naman dumadating sa tamang oras, sa tamang araw. Ganon din ang respondent. Hindi rin nagpupuntahan. Kaya yan, hinahanapan namin ng solusyon yan. Alam niyo mga kasama, nakakatuwa, ano? Ako kasi nagpipreside eh. Ako yung timon. Nagtatalo mga kagawad ko. Oh, ano ba gagawin natin? Nandiyan, una bang gagawin natin? First file natin, ipatawag, ipaalam sa kanila bakit hindi kayo nag-comply o umaaten sa mga reklamo nyo, both parties. Pangalawa, dapat ba kayong tawag dito, hindi bigyan ng pansin o kung ano mang kukunan nyo ng papel sa barangay, hindi namin kayo bibigyan. Pangatlo, tawagin ba kayo non grata? Oh, kasi yan, pinagtatalo na talaga ng mga kagawad ko yan. Sa ngayon, wala pa kaming malinaw na ilalabas. Sa mga darating sigurong pagtitipo, malalaman nyo na. Maaari, kung matagal pa, kasi last quarter, meron tayong assembly ulit, October. So siguro, napa-implement na namin kung ano yung dapat. Nakakatuwa, ganun po maghimay-may ang mga kagawad natin. No? Binabalansi ko naman sila. No? Kasi nga, ang naging parang ang focus na nila nung grata, hindi naman brutal na ampay namin, hindi ka bibigyan ng ayuda, etc. Malaya ka pa rin makakagalaw o malaya ka pa rin makakaranting sa opisina ng barangay o sa tanggapan ko. Kaya lang, siyempre, hindi kita papansinin. Di ba? Yun lang. Kasi nga, binabaliwala mo yung mga patawag sa barangay. Pag hindi naman kayo inaksyonan, ichichismis nyo barangay. No? Katulad ngayon, yung na-pending na kaso, kaganina, sabi ko sa Lupon natin, alam niyo mga kasama, siya nga pala, ang Lupon napakasensitibo talaga. Yung hinahawakan nila mga kaso, masusing pag-aaral din. Kasi maraming magagaling, minsan ma-encounter nila dyan, mga magagaling sa batas, may mga section pang pinaliliwanag, RA,
mga ganon, Republic Act, etc.